So dito sa video ito, no, isa-isahin natin talakayin, alamin natin kung ano yung mga OLA na nawala sa Play Store. Disclaimer sa Play Store lang po. Yung mga talagang hindi nyo na ma-download, hindi nyo na makita dito sa Play Store na Google Play Store. At matagal nang nawala, di na nakabalik. Bakit kaya? Ano kaya dahilan? At bigla na lang talaga sila naglaho na parang bula. Alright, welcome back mga kadyani at maligayang araw po ng linggo. At maglalambing lang po ako sa inyo na paki-follow po ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at itong aking YouTube channel. Paki-like na rin po, share nyo na at hit nyo na yung notification bell para update po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito about sa usapang online lending app. So yun nga, is past few weeks and months na sinisilip ko talaga itong Play Store, ay napansin ko napakarami ng OLA na nawala by the by bare months Bagay ka hindi yung bare months, medyo talagang unti-unti ko na napapansin na nababawasan. Pero may ibang bumabalik na pumapalit ng mga bagong OLA. Pero ito, yung mga nakilala last year ng husto dahil sa sobrang dami na complaint at reklamo at yung iba na radio, iba na rebo. So yun, ngayon, hindi nyo na makikita kasi kahapon nag-search ulit ako. Talagang hindi ko na nahanap itong mga OLA na ito sa Play Store. Disclaimer ulitin ko, sa Play Store lang po. Kasi po sa Play Store medyo ito yung kayang i-accommodate o yung mabili ng karamihan yung mga Android phones. Kasi sa iOS po yung App Store, hindi naman po yan common sa mga tao na hindi man masyadong budgetable yung mga pera na hawak. Siyempre, pang Android lang karamihan sa atin, di ba? Kung maganda ko sinasabi na, most common kasi Android ang gamit ng mga tao, ng mga Pilipino dito sa atin. Okay? So yun, ito yung mga nawala. Isa-isahin ko sa inyo. Unang-una, unahin ko talaga itong si Copperstone. Pero si Mocha nandyan pa rin po sa Play Store, no? Kahit mag-loan pa kayo, nag-loan pa ako dyan, nire-review ko pa siya. Ngayon mag-review ko dyan doon sa kabilang channel ko sa Tor TV. Okay? Itong si Mocha nandyan pa rin. Pero yung mga kapait po niya na mga under ng Copperstone lending, like si Quickla, si Peso Bupay, si Poco Cash, si Peso Forest, tsaka yung isa, nakalimutan ko yung isa, medyo pito yun yung isa medyo wala sa isip ko, no? Basta yung mga under ng Copperstone Lending Company is nawala dyan sa Play Store. And then sumunod ito, recently lang, yung si Kusog Pera. Pansin niyo, di ba, search yun, Kusog Pera, nag-viral din yan last year na laging merong complaint sa mga pages, sa mga groups. Bigla na lang din yan nawala at hanggang ngayon hindi ko na makita. And then yung iba sila Populous Lending Company, di ba? Yung sikat na si New Cash, si Lucky Loan, yung mga under ng Populous. Tignan nyo na lang sa SEC website kung ano pa yung mga pero common talaga sa mga Populous Lending online lending apps nila is nawala talaga this year lang, nung last year lang, nung 2024, di ba? Yun yung mga nawala. And then, sino pa ba? Yung mga na-raid na mga OLA, ito. Pero si, apat ito kasi na na-raid si Peso, si Bali Loan, si Wowpera, at saka si Lemon Loan. Si Peso po, nandyan pa rin naman. Pero yung tatlo niyang kasama na na-raid yung last year, no? Noong 2023 ba yun? Something, basta yung na-raid na kasama si Rendon Labador, yun, yung Bali Loan, si Wowpera, at saka si Lemon Loan, talagang sinesearch ko siya, hindi ko na sila makita sa Play Store. Ngayon, kung nakakapag-operate pa rin sila by doing the website, ibang usapan po. Kasi pinag-usapan natin is the Play Store na nawala nga sa Google Play Store. Okay, kaya hindi nyo siya makita ngayon sa download. Kasi nga, maaaring dahilan kung bakit sila nawala, dahil nag-iba na siguro sila ng mga OLA o under fly-by-night na sila. Ibig sabihin yung mga nag-ooperate na lang sila by using the other app market. So Huawei, di ba? Minsan may nakikita ko na may nada-download pa raw sila doon sa Huawei app, Google Store nila o App Store ng Huawei. Tapos sa iOS, meron pa rin ako mga naririnig na nag-ooperate pa rin sila sa mga iOS o sa mga App Store ng iPhone. Balita ko lang. Pero I'm not sure kasi di mo ako gumagamit ng mga iPhone hindi ko kayang i-budget yan. Medyo mahal yan. Okay? Pero sa mga Android phones po, gamit ang mga Google Play Store, wala na po ako talaga makita ng mga yan. Ang dahil nga sa mga na-revoke, dahil nga sa mga complaint, siguro dahil sa patuloy na pagre-report din ng mga tao
dito sa mga OLA na ito, yung sa ano niya, yung kapag nagre-report ka sa Play Store, meron kasi siyang nakalagay doon na flag as it inappropriate o something na hindi maganda itong mga apps na ito. Siguro maraming nag-mass report sa kanila kaya nawala sila ng tuluyan dito sa Google Play Store. Okay, yun po yung nakikita ko at yung mga dahilan na nakikita kung bakit sila talaga biglang nawala. So yun nakagandahan doon, marami ng OLA yung mga nawala, di ba? Pero yung iba dyan, medyo mga bagong pangalan, mga dumarating na kung ano, no. Meron pa pala yung gold packet, parang saglit lang din yun, no. Bigla siyang dumating, bigla rin nawala yung gold packet. Kung naalala nyo yun, bigla siya, as in, bigla siya nag-viral kasi sa mga review ng mga OLA reviewer. And then by that time, parang 1 month lang yata o something, mga 1 or 2 months, bigla na lang nawala. Kapatid nun si B+. Kasi doon ko nakita yung ano niya. Pero ngayon hindi ko na makita. Nung tinignan ko sa ECC, wala na rin sila sa list. Yung gold packet. Ba't bigla nawala yun? Siguro, nagkaroon na talaga ng maraming complaint doon sa Play Store. Yun po yung kagandahan kasi na kapag kayo nagre-report sa Play Store, na gaano kasi sila nagkakaroon ng issue na magiging dahilan kung bakit magiging permanente silang mawala. Di ba? Biruin mo naman, di ba? Karamihan dyan nawala na. Pero sana tuloy-tuloyin nyo na rin, magreklamo sa Play Store. Kasi kung sa mga ahensya tayo ng gobyerno aasa, wala silang accommodation o kung saan department na walang nagmo-monitor na nandun pa rin sila sa App Store, sa Play Store, o sa kung anumang market store yan ng mga apps na hindi nila nakikita na nag-ooperate. Kasi minsan yung iba dyan nasa website na. Okay? Kita nyo yung iba dyan, di ba yung 24 peso na nag-ooperate in website, ay wala naman sa Play Store, wala naman sa App Store. Kumbaga parang nagkaroon man sila doon sa Play Store, saglitan, hindi ganun kaagad-agad na makikita. Kumbaga, fly by night din itong mga style nito tapos wala pa mga lisensya. Medyo doon pa lang mag-isip na kayo, no? Na huwag kayong uutang basta-basta, lalo na yung mga ganyan. Ngayon kung may nakikita kayong mga bagong OLA dyan sa Play Store, maaari. Tapos maglalagay lang sila ng mga lending company na kung saan under sila. Karamihan nga dyan sa mga bagong OLA ngayon sa Play Store na nakikita ko, hindi ko nakikita sa mga license na mga lending company. Tapos wala naman sila sa list ng online lending platform na registered sa SEC. Kaya medyo mag-iwas-iwas kayo o mas maaari nga huwag nyo na munang subukan mag-apply ng loan sa mga yan dahil hindi kayo sigurado kung yan ba yung mga dating OLA lang na nagpalit lang ng pangalan, nagpapanggap lang ng mga bagong OLA, nagpalit ng names, di ba? Nagpapaikot-ikutin tayo ng mga yan Kasi totoo lang, kaya naman nila mag-operate kahit na wala silang lisensya by doing the apps na ipopost nila sa Play Store. Kasi wala nga tayong kapangyarihan, wala tayong batas dito sa mga Play Store na to, dito sa mga app market, sa mga app store, kung maaari kapag nagkaroon ng issue, matatanggal agad. Kasi ibang bansa po yung nag-ooperate dyan. Hindi po ang gobyerno ng Pilipinas, kundi ibang bansa po may hawak dyan at may handle. Ang pwede lang natin gawin dyan is i-report sila sa Play Store na flag is inappropriate, abusive, something like that, na hindi maganda yung apps na yan, review ratings, pag nakikita nila na hindi maganda yung review, bagsak yung ratings, ganyan, o kung gumagamit sila ng mga malware na nag-i-spy sa ating mga cellphone, sila na rin naman ang kusang nagtatanggal niyan sa inyong mga phones, okay? Sana nakatulong, sana medyo nakapagbigay ako ng ideya na yung mga OLA na binanggit ko yung mga binanggit ko lang, yun lang po, nawala na ng tuluyan kasi halos ilang buwan na di ko na nakikita So sana nakatulong yung video ito at paki-follow po ang aking mga social media account ng Facebook, TikTok at itong aking YouTube channel. Paki-like na rin po, share at hit nyo na yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin ito about sa usapang online lending apps. Maraming pong salamat at hanggang sa muli. Sarang hamnida po.